Hey, what's up? Sir Vince here, and welcome to your online lecture series. In this lesson, we're gonna talk about the controls. So the first one is the administrative control, and the second one is the physical control. Sa administrative controls natin is medyo madali lang naman tandaan kasi ang first step in administrative controls, yung mga record services natin, nagsisimula pa lang sa recruitment process kasi ang mga nasa admin natin kadalasan is from the non-uniformed personnel. So, kailangan under the police service, itong mga NUPs natin, meron silang orientation on providing classes of information, diba, para alam nila yung kung saan nila nilagay yung ganitong mga files for archiving and organization. So, kailangan natin dito makita yung integrity nila. Integrity centering with the honesty of the reporting effort and ito yung importante, nature of the complete files. Kasi kailangan lagi tayong kompleto kasi may mga legal obligations yung mga hinahandle natin ng mga papeles. Okay? Under this one, ang Department Administrative Control and Audit, kailangan is meron silang sense of responsibility. Kasi kailangan lahat ng mga papeles na makikita natin or hahanapin for retrieval is all accurate, diba? By time, by sabihin natin by gantong case numbers, diba? Mga numbering system, meron silang ganyan. So, with this, kailangan yung mga contents and records files is on point. Kasi kailangan din ma-maintain for control and audit processes din natin. Okay? Para makita din. Kasi chinecheck din siya na mas mataas from the general headquarters para makita yung mga reports natin. So, the second one is the physical control. So, ang physical control, medyo mas madali din siya maintindihan. Kasi ang physical control, lalo na sa atin, kailangan ang mga nakaka-access lang dun sa mga section, sa mga rooms, is either the NUPs or yung mga police na natin. Okay, sila lang pwede maka-access. So, paano malalaman? First of all, syempre, kung may identification card. NUPs naman natin is parang nakabarong sila. So, may ID sila na they are from the NUP side. Then, syempre sa police naman natin, medyo may kita natin may sarili silang uniform for easy identification na taga dun sila. Then, syempre, yung familiarization within the PCPs or yung police community precinct natin. So, yan, kasama sa mga physical control natin. Dito naman, as we are talking about the public agency, law enforcement, kailangan medyo mas mahigpit tayo kasi puntahin tayo ng tao dito sa mga police community precincts natin. So, ang magkakaroon na lang access policies is kung sino lang yung pwede. So, hindi rin naman pwede yung katulad ng mga si supply. Pwede siguro may kipag-usap. Pero kung mangingialam ng records from sections by sections, kung investigation, manghihialam kumari kay e-project. Yung e-projects natin, mga nandyan na rin yung mga e-blotter, ganun. Quite mga technical IT stuffs na nandyan. So, hindi sila rin pwede magpakailaman ng records. Okay, pwede magtanong siguro kasi friendly naman lahat ng mga police natin. Pero hindi pwedeng mangailam ng record kasi yung pinakatrabaho natin. Okay? Kasi mga record processing areas na yan eh. And physical security is number one important dyan. Okay? Next one is the decimal system reports. So, basic numbering system lang tayo dito. Hindi ko na nilagay yung mga complex stuff. So, tatlo lang naman tayo kasi na-discuss naman na natin yung types of reports. So, dito naman ang pag-uusapan natin is 3 basic numbering system for major files. Tandaan nyo major files. The first one is the case report numbers, arrest report numbers, and identification numbers. So, sa case report numbers, ganito lang yan. Ang case report number is may primary control sa lahat ng police report. Okay, so magkakaroon ka dyan sa paggagawa ng report, magkakaroon siya ng case number. So, it's a control number kung pang ilang kaso na na-handle natin all throughout. Okay? So, makikita nyo naman yan kung 001, 002, yan. Isa yan sa mga control numbers natin. So, ang case report numbers is assigned by the dispatcher. Pagka handling ng traffic accident, sila ang nag-handle, nagbibigay ng case report number.
Kung sa homicide section, ganun din. So, different departments, different case numbers kung ilan na na-handle nila. Okay? Next one is, take note lang ang mga nag-a-assign ng ating mga numbers is yung ating dispatcher. Okay? Yan, ito sa mga pinaka-importante din na ibinibigay ng ating numbering system is para ma-avoid natin yung discrepancies on the general nature ng ating mga krimen na hinahawakan. Okay? Dito kasi may ensure natin kung ano yung in order of sequence ng mga kaso na na-handle out na natin. Okay? So, pagka ang report number ay naka-on sequence, ang departamento is masasort out by groups. Diba? From general to specific lang din naman. So, you could imagine kung paano mag-filing. Diba? Alam naman natin yan is by categorization, and that's one na ginagamit for filing yung numbering system. Yung tinatawag natin case report numbers. So, arrest numbers, minsan kinikilala din sila na central booking numbers. Ito yung katulad sinabi ko sa iyo, ini-issue siya dun sa person na hinuli at binook. Diba? Binook siya sa pagpasok ng lockup jails natin. So, dito is ganun din siya. May control number ka na. Kasi syempre may mga capacities. Yung mga natin, lockup jails. And ganun din is para malagay din natin dito yung magkaroon na siya ng identification. Kasi magkakambal na ito yung arrest report numbers and identification numbers. Yung arrest report numbers naman primarily is control number to related sa mga case report files natin for theft, robbery. So, medyo nagigits naman na natin yan kasi different lang naman siyang subject line and different controlling numbers. Sa identification numbers, ganun din. Magkakambal to yung arrest tsaka identification numbers. Yung identification numbers naman is lahat ng features or physical features na pwede natin kuhanin, especially fingerprint and photographs, nakalagay din dito yung mga identification numbers. So, ang main point lang naman ng ating mga numbering system is for easy retrieval, diba? Para madali siyang mahanap. Okay? So, nilalagay na ngayon kasi na rin tayo we're coping up with technology. So, pagka may mga case report, para na rin sila may sariling Google. Diba? May data mining na rin silang software para ilalagay mo lang yung case report numbers and lalabas na rin yun dun sa database or sa network nila. So, there you go guys, na pag-aralan na natin yung administrative controls, diba? And physical controls. Ito yung mga controls natin is para ma-preserve yung mga ating mga documents para kung sino lang pwede makakita, makapangialam, makapag-distribute ng ating mga papeles. Then, yung basic numbering system natin, medyo magkakapatid sila. Yung case reports, arrest reports, and identification reports. So, I do hope marami kang natutunan in this lecture series, and I'll see you again next time. Have a good one.